Okay, so comment nga ulit tayo dito sa post ng isa na namang loyalista. Ang sabi dito sa post ay, Pro Duterte, huli kam na bumibili ng 20 pesos per kilo ng bigas sa kadiwa ni PBBM. So, ang ibig sabihin nitong nag-post ay yung NFA rice daw na binebenta, may bumili daw na isang DDS o Pro Duterte. What the heck? Kailan pa may tagamasid sa mga bumibili ng NFA rice? Noong panahon pa ni Erap, Arroyo, Aquino at Duterte ay may NFA rice na napinebenta. Hindi bago ang pangyayaring ito sa ating bansa. At ang paraan ng pagbebenta noon at ngayon ay parehas, na kailangang pipila yung bibili bago makabili ng ilang kilo lang, at hindi lahat ay pwedeng bumili dahil limited lang ang NFA rice. Ang pagkakaiba lang noon at ngayon ay walang nagmamanman sa mga bumibili noon. Samantalang ngayon ay meron na. Noon ay walang issue tungkol sa kung sinong mahirap na gustong bumili ng NFA na bigas. Ngayon ay meron na. Pinaparinggan ng mga pro-admin yung mga bumibili na hindi pro-admin. Samantalang sa mga nagdaang administrasyon ay kahit kontra ka sa presidente at kahit anong atake ang gawin mo sa kanya ay nakakabili ka pa rin ng NFA rice na walang nagngangaw-ngaw sa paligid mo. I wonder kung bakit may mga nagngangaw-ngaw ngayon pag may anti-BBM na bumibili ng NFA rice, hindi lang naman sila ang nagbabayad ng tax. Diba? Tax ng taong bayan ang isinusubsidize ng gobyerno sa NFA rice, hindi lang tax ng mga pro-BBM. Kaya wala sana silang karapatang questionin o paringgan ang sino mang bibili ng NFA rice. Yung iba kasing pro-BBM ay nagmamalaki dahil natupad na daw ang pangako o pangarap ng idolo nilang 20 pesos kada kilo na bigas. Anong natupad? Balik NFA rice lang naman. Tapos, sa mga nakaraang administrasyon ay karaniwang pangyayari lang ang magbenta ng tigli 5 kilo na NFA rice sa iilang Pilipino, pero ang kay PBBM ay achievement daw niya yon? Achievement talaga? I mean, nakaka-proud ba talagang tawaging achievement yon? Buti sana kung unlimited ang NFA rice ngayon para kahit saan at kahit anong oras ay nakakabili ang sino mang gustong bumili. Wala namang ganun dahil same case din lang sa mga nagdaang administrasyon na kailangang pipila bago makabili ng 5 kilong NFA rice. Diba? Walang pinagbago ang NFA rice noon at ngayon. Kaya di ko talaga magets kung paano nasabi ng mga pro-BBM na natupad na ang 20 pesos na bigas ng idolo nila. Akala ko pa nga noon sa sinabi ni PBBM na gawin niyang 20 pesos kada kilo ang bigas ay lahat ng klase ng bigas ay maging 20 pesos kada kilo. At kahit saang palengke sa Pilipinas at kahit anong oras ay pwedeng bumili ang kahit sinong Pilipino. Akala ko talaga ganun ang mangyayari. Kaya gulat ako nang sabihin nilang natupad na daw yung 20 pesos na bigas ni PBBM. Yun pala, yung NFA rice na noon pa man ay mura na talaga. Pumasok tuloy sa isip kong Consuelo de Bobo lang ang ginawa ni PBBM. Kasi pagkatapos magwaldas ng pera ng taong bayan ang administrasyon niya sa loob ng 3 taon,
So in that case, maybe PhilHealth can already request the President to return the money, the 60 billion that were transmitted to PhilHealth, to the government for Angkor program funds. Ibalik na yan sa PhilHealth, and PhilHealth to expand its benefits, hire more people to answer for the needs of the health of our people. Diba? That 60 billion alone ay napakalaki ng halaga. At hindi lang yon aligasyon dahil taga-Korte Suprema na mismo ang nagsalita. So pagkatapos ng mga korupsyon na yon sa Marcos Jr. administrasyon ay ibinalik ni PBBM ang subsidized na NFRIs para palitawin na natupad na ang pangarap niyang 20 pesos kada kilo na bigas para makuha ulit ang loob ng mga tao. Akala siguro niya ay mabubudol ulit niya ang mga tao sa pamamagitan ng NFRIs. Malas lang niya dahil konti na lang ang tanga ngayon, kaya konti na din ang score niya sa survey sa kabila ng NFRIs niya. Hindi umubra ang consolation prize niya para sa mga bobo. Kasi nga, konti na ang mga bobo ngayon, kaya hindi na umuubra ang pakonsuelo de bobo ng mga politiko.